Hello sa inyo mga boss, ngayon nagbabalik na naman ako sa isang panibagong tutorial videos. Ngayon ang gagawin natin ay yung isa nating video key machine o nasira yung kanyang pindutan. So hindi siya pumipindot na kahit na anong pindutan o hindi siya nagre-response sa kanyang player mismo. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ito ayusin. Kaya panoorin nyo ang aking video hanggang dulo para malaman nyo. So tara mga boss, wag na natin itong patagalin. So ayan mga boss, ito na yung ating pindutan ng video kay na aayusin natin. So ito, tatry natin magpindot. Iharap natin yung kanyang sensor sa ating player mismo. So ayan, kahit na anong gawin nating pindot ay ayaw talagang mag-response sa kanyang player mismo. Ngayon, so ayun, kung mapapansin nyo mga boss, sa pagpipindot natin ay umiilaw yung kanyang indicator light. So ibig sabihin yan, good yung kanyang supply para sa ating PCB board. So ayan, ang unang-unang i-check natin dyan mga boss ay yung kanyang sensor. So yung sensor na yan ay pagka ganyan na umiilaw lamang yung kanyang indicator light ay talagang or ito yung possible na problema. So pwede naman tayo magpalit at kumuha o mangahoy sa ating mga lumang remote control kasi same lang yan o pare-pareho lamang yan sa ating mga remote control na sensor tulad nitong PCB board. So ayun, napansin ko mga boss yung kanyang linya papunta ng sensor ay putol siya. Ayun o, ibig sabihin may possible na natanggal siya mga boss. So ayan, gagawin natin yan, idudugtong lang natin yan. Kumuha tayo ng blade cutter at kaskasin natin yung linya para maihinang doon sa may sensor mismo. So ayan, tingnan nyo, talagang putol siya mga boss. So wala talagang connection. Ayan, ay focus lang natin yung ating camera. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, yung kanyang linya sa papunta ng sensor ay talagang putol siya. Yan. So ang gagawin natin yan mga ayos ay tatry natin ihinang, kaskasin natin yan, hindi yan. Yan. Tapos ihihinang natin. Yan. So siguraduhin natin na nahinang natin maigi pagka mga ganyang mga problema. So same lang ito mga boss sa kapag ka nasira yung ating sensor. So ngayon tatry natin magpindot kung okay na ang ating PCB board o yung PCB remote na para sa pindutan. So ayan mga boss, ngayon testing na natin sa ating pindutan mismo. So yun, so doon muna natin titignan kung pumipindot na yung ating pindutan. So ayan, iharap natin ang ating sensor. Yun, so ibig sabihin yan okay na yung ating PCB board o yung pindutan ng ating video. Okay, natanggal lamang yung kanyang linya dito sa kanyang board mismo papunta ng sensor. So ayan, yan o, okay na siya. Alam nyo mga boss, mahalaga na alam natin kung paano mag-diagnose o mag-troubleshoot ng pindutan ng ating video key. Kasi ito yung laging nasisira o kalimitang nagiging sira ng o sa ating, lalong-lalo na kapag ito ay nasa ating mga customer. So ayan, may isa akong video mga boss about sa mga kalimitang nagiging problema
at tinuro ko na dun kung paano yung solusyon na gagawin. Tulad ngayon ay nasiraan tayo ng pindutan ng ating videoke at hindi natin inasahan na matatanggal itong kanyang linya dito sa kanyang PCB board. So ayan, at so pagka ganong mga simpleng problema ay hindi na natin, o kapag alam natin yung kung paano magayos ng pindutan ng videoke, ay hindi na tayo maabala pa na magpapaayos sa ating mga technician. So ayan, at iwas pa sa full out ng videoke. Kasi ang nangyayari kapag nagka-problema ang ating videoke at hindi wala tayong alam kung paano ayusin yung mga bagay na tulad nitong pindutan ng videoke, ang gagawin na lamang natin ay i-full out natin yung unit. So pwede tayong masayang yung kanya ating oras at hindi pa tayo mabayaran ng ating mga customer kasi nagluko yung ating videoke at hindi natin alam kung paano ito solusyonan o ayusin. So ilang beses na rin ako nasiraan ng pindutan mga boss sa mismong mga customer natin. So kasagsagan ng kanilang kasiyahan. So pagka ganun, tinotroubleshoot ko agad yung mga ganitong problema para hindi na o mas masulit ng ating mga customer at wala silang masabi sa pagpaparenta natin, no? So ayan, ngayon ikakabit ko na dito sa ating videoke box itong ating pindutan ng videoke. Ayan. So ayan mga boss, naikabit ko na ang ating PCB board dito sa videoke box. Ngayon itatry natin magpindot. Ibababa natin kung pumipindot na nga ba siya. So ayan, itatry natin magpindot. Ayan. Yun. So okay na siya. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 6, 6, 0. Try pa natin magpindot mga boss. Magpe-play tayo ng music pero hindi natin pwedeng iparinig sa ating YouTube channel, baka tayo ay makapiright. So ayan, itatry na natin magpindot na kahit na anong pindutan kung okay na ang ating pag-ayos ng pindutan ng videoke. So unahin natin yung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. so yan, so magpindot-pindot lang tayo. So ibig sabihin yan, okay na ang ating pag-ayos ng videoke machine ay yung kanyang pindutan. So wala na itong problema. Ngayon tatry natin mag-play ng music pero hindi ko ipaparinig ang ating music, baka tayo makaka-copyright sa ating YouTube channel mismo. So yan. 6, 0, 1, 2, 2. Yan. So play natin. Pero pahinaan natin. So yan. Okay na siya. Ngayon tatry natin mag-reserve ng kanta. So yan. Nakapunta na tayo. Reserve natin. So yun, okay na siya. BGB naman. So ayan. So yun. Okay na siya mga boss at wala nang problema ang ating pindutan ng videoke. So naayos natin siya. Ngayon, salamat sa inyong panunod mga boss at hanggang sa muli nating tutorial videos. At sana may natutunan kayo sa ating ginawa ngayon o sa ating inayos ngayon. So salamat sa inyong mga boss at God bless po sa inyong lahat.